Eto naman, Who pink. is your pink? Yes. The person you would give the world for. The person you love the most, platonically or romantically. The person you would want to be with if the whole world were to end in a few moments. The person you want to hold and never let go. Grabe naman. Grabe yun. Grabe naman. Never let go. Hayop. Magulang ko siguro. Ayun nga din naisip So, ko parang eh. parang yun talaga yung sagot eh. Magulang, kapatid, o family, or someone na super special talaga sa'yo. Pero siguro maiba sa magulang, lola ko din. Bukod na lang sa parents. Family member ko din, lola ko din. Lola ko. Lalo na ngayon na nararamdaman ko na medyo tumatanda na yung lola ko. Oh, so, wala kasi, yun nga, a lot of the times, like, my parents weren't there, na ano sila, na, like, they were working, very busy sila. Yung lola ko yung kasama ko talaga. So, siya yung gusto ko bigyan ng oras din. And lalo na ngayon, kasi di naman mag-end yung world, pero feeling ko, nung lumalapit na yung oras na yung mag-end yung, di ko naman pinangungunahan, pero oo, ganun. So, syempre, It's just life. gusto ko lang siya makasama more. Kayo? Napahinga na malalim. Kayo? Sinong pink mo? Siguro, masasabi ko siguro yung mom ko. Si mommy. Bakit naman yung ano mo sa... Bukod nga sa parents eh. Ano Pwede mo yung parents na naman lang? ni Vision Patrick. Sino ba? Sino? Ako siguro, yung kapatid ko talaga. Yung sister ko, si Rita. Parang, siya kasi only child siya, diba? Parang ang hirap i-explain. Like ko sa kanya sinasabi na, grabe, yung sister ko, kahit anong mangyari, kahit anong gawin ko, alam ko may kakampi ako. Kahit magalit siya sa akin, kahit di siya agree sa gagawin ko or whatever, at the end of the day, alam ko itong tao na to, ito yung never ako i-judge. At basta yung parang alam mo lagi na may kakampi ka talaga. Yun yung nararamdaman ko sa sister ko. Tapos, ayun, I love her talaga so much. Di ko Naiyak love ka. you. I love her bigger than the whole sky. Siya ba yung kasama natin. Naka-dinner natin? Kaya ayun, medyo mahirap din kasi syempre as we grow older, ngayon as in talagang we're in different parts of the globe because my sister studies in Glasgow, tapos ako nandito sa Pilipinas, parents namin nasa Qatar, ganyan. Ayun. But no matter what, kung meron man akong pinagdadaanan or feeling ko I need comfort, siya yung una kong pupuntahan. Ako, syempre, una kong naisip din talaga is yung parents ko. Masasabi ko din yung older sister ko din, yung panganay. Siya yung prinsesa din kasi ng family namin. Na siya din yung medyo kontrabida din siya sa buhay ko. Actually, di mawawala yun yung mga ganyan. Kasi din siya parang second in command sa family namin. Tapos, syempre, nakikita ko din, like, alam mo yun, puro kami lalaki, kaming tatlo ni Kuya, Papa, tsaka ako. So, prinsesa talaga yung treatment namin kay Mama tsaka kay Papa. So, ngayon na parang, alam mo yun, nung lumalaki ako, hindi kami masyado naging close nung bata ako eh. Pero nung lumalaki ako, tumatanda ako, mas na-appreciate ko yung relationship namin kasi nung nakita niya nagmamature ako, ganyan, parang nakikita ko na yung hindi lang ate pero may kaibigan din na yung mabibigyan ka talaga ng magandang guidance, papagalitan ka pero hindi naman sa parang wala na siya dyan para sa'yo. Yun yung kaya mahal na mahal ko si ate. Love you, Rita. Yes! Okay, next, guys. Ito naman. Ako, Doon talaga. Go pare. yung handler ko. Wow! And then like, honestly, kasi sa loob ng 4 years kasama yung simula na nag-training kami, siya na talaga yung tumayo na bilang second mom ko namin. And siya rin yung takbuhan ko lagi kapag yung mga gantong may mga problema ako. And parang hindi lang din siya handler, parang kaibigan na rin Like, lahat nasa kanya kasi every time natatakbo ako sa kanya, nandyan siya lagi sa akin. Lagi siya nag-a-advise sa akin. And parang, mini-make sure niya na hindi rin siya one-sided Parang,
papakinggan niya yung buong story, then kung ano yung tama, kung ano mali, sasabihin niya sa'yo. And parang, madalas di kami nag-aaway, oo, pero hindi naman mawawala yun eh. Parang natural lang yun, normal lang naman yun eh. And parang sobrang na-appreciate ko siya kasi nandyan siya for me. Ganun. Slay! Nandiyan siya. Shout out! Siya talaga yung naisip ko talaga nung una. Ito naman yung orange person. They have an inviting energy with commanding attention. Someone who unexpectedly came into your life but very quickly had an impact. You may have known them for a short period of time, but you've already built a special connection that will last for years to come. Your orange person makes you truly happy and you can talk to them for hours upon hours seamlessly. Kayo naman mauna. Sabihin kayo lahat sa akin eh. Ako una ko naisip siguro si Ate Hana. Hana Presilas. Ayun, from Queendom. Si Ate Hana, ayun, talaga siya, she has very commanding attention. Very, kasi siya, strong din yung personality niya, ganyan. Tapos, hindi ko in-expect din kasi how much kami magko-connect. Marami kaming similarities sa the way we think about things, yung mindset namin. Pero admittedly, she's so much stronger than me. Siguro, dala na din ng mga pinagdaanan niya sa life, yung pagiging breadwinner, tapos yung may sakit pa yung mom niya, and parang siya na talaga yung tumatayong matriarch of their family. And sobrang inspired talaga ako sa kanya. Tapos basta lagi lang kami nagko-connect. Alam mo yung halimbawa, nasa set, tapos meron kang narinig na merong may sinabing off. Or parang nainis ka sa isang tao na to. Pagtingin ko sa kanya, nakatingin din siya sa akin. Yung ganon, yung alam ko na, yung connections narinig ko ba yung narinig ko? Nakita mo ba yung nakita ko? Ganon, may ganon. Okay. Lagi kami may ganon. Yan. Ako siguro sa orange, naisip ko si Shuvi naman. Siguro sa mga stories niya din na nakukwento. Tapos, unexpected din yung friendship namin. Kasi yung friendship din namin kasi ni Shuvi, parang work friends lang kami. Parang... Dati. Oo, dati. Tapos, nung nakilala ko siya, ewan ko, na-move lang din talaga ako kung paano tumakbo yung buhay niya. Tapos, ngayon, and kung ano din yung mga advices niya sa akin about life, na, alam mo yun, taas-baba naman talaga buhay eh. Pero siya, alam mo yun, nung kinakwento niya yung buhay niya, parang proof siya na kahit anong mangyari sa'yo, anything is possible. Parang kumbaga ganun. Na grabe yung impact sa akin. Na sobrang unexpected din talaga. Kasi lagi naman kami nakikita ni Shuvi pero never kami nakapagkwentuhan ng ganun kalala. Okay. Yun yung isa din sa mga, I think, maganda na nangyayari sa PBB. Yung nagkaka-chance ka na magkaroon talaga ng genuine connection with other people na otherwise you wouldn't have connected with. Kasi ako, masasabi ko din na sobrang liit naman talaga ng circle of friends ko before entering. Pero nung pumasok din ako doon, nadagdagan din ng mga totoong kaibigan. Ewan ko, naisip ko si Cheska. Si Cheska. Alam nila na Vince to, ayaw ko talaga kay Cheska dati. Gusto ko yung yung straightforward. Ayaw ko talaga sa kanya. As in, nung... Sama mo na ako. Di ba? Ayaw talaga natin sa kanya. Nung bring up mga ni Vince yung concept lang na maging kaibigan kami ni Cheska, sabi ko, ayoko pare. Tapos, nagulat. Aware siya na... aware siya. Okay. Aware siya. Sinabi ko sa kanya na ayaw ko talaga sa kanya. Co-host namin siya dito sa Trigger. Okay. Wala lang siya today. Tapos, nung naging close na kami, sinabi ko na sa kanya, alam mo, Cheska, di ko inakala makakausap ka ng ganito. Alam mo, dati, ayaw kita makasama sa isang kwarto. Sabi ko sa kanya, ganun yung straightforward. Tapos I remember yung first time na yung nag-hangout kayo kasama si Cheska. Tapos nag-message pa ikaw ata, or baka si Jeff. Basta nag-message sa akin na parang,
guess sinong kasama namin. Tapos sa lahat-lahat ng inisip ko na pwede yung kasama, hindi ko naisip na si Cheska. Kasi nung nag-send siya ng picture na yun nga si Cheska, sabi ko, whoa, what's happening here? Like, wow, new addition to the group. Like, I don't know. Di ko talaga in-expect. Tapos nung magkasama na kami, sige, syempre, di naman na to the point na di naman super hate na di ko siya kaya makatrabaho. Okay naman kami. Civil pa rin naman kami ng time na yun. Like, colleagues lang kami. So, eventually, nag-uusap kami. Biglang parang, okay ka pala. Vibes pala tayo. So, eventually, parang, medyo semi-recently, parang mas nag-uusap na kami. Tapos, gulat ako, haba namin mag-usap. Ganun na, mas nakikilala ko siya. Ganun. Tapos, parang ngayon, nararamdaman ko na rin na parang yung supporta niya bilang kaibigan. Yung ganun. So, yeah, si Cheska. Very unexpected, pero someone na naging close ko na rin talaga. Sige. Last caller daw. Ay, nga pala. Sorry. Dito ka pala. Lagi kasi kiniskip pa rin. Parang hindi ko... Hindi kasi alam niya kalaban niya ako sa Masyadong competitive. Oo. Siguro magbe-base na lang ako sa sinabi ni Thea. Yan yung siguro sa makakausap ko ng... Matagal. Siguro yung ate ko. Yung ate ko na lang. Kasi parang from the very, very start, nung nagsisimula pa lang kami sa TVC, parang siya na lagi rin yung kakampi ko talaga eh. Sa kanya ako naglalabas din talaga. Dalawa lang kayo magkapatid? 3. Tapos panganay siya, pangalawa ako. Tapos may bunso. Okay. Tapos parang, alam niya rin talaga lahat eh. Kasi open ako sa kanya eh. And open din siya sa akin. So parang wala kaming, kumbaga, secrets na kumbaga, hindi naman siya need sabihin pero sinasabi ganun. Kasi parang ganun kami ka-close talaga. So parang masasabi kong siya yung matagal kong makakausap din kasi I think sa mga future din na mangyayari sa buhay namin, sa mga ganun.